pinaka-badass tiller na nakita ko. Iba ang paraan ng pagtitile niya. Isang 20 square meter na kwarto lang at humingi siya ng $200. Ngunit dahil kailangan ng madali ang pagkumpleto at ipinakilala ito ng isang kamag-anak, hindi na nagsalita ang may-ari ng bahay. Hanggang sa makita natin ang mga resulta, nakahinga ng maluwag ang bagong may-ari ng bahay sa pag-aakalang sulit ang perang ginastos. Ngayon tingnan natin kung paano ito ginagawa ng craftsman na ito. Pinaghalo muna ng manggagawa ang buhangin at semento. Pagkatapos ay gamitin ang makina upang ihalo sa lupa upang maihalo ang mga ito. Salamat sa suporta ng mga makina, napabuti ang kahusayan sa trabaho. Mabilis na kumpletuhin ang dapat pansinin na sa ikalawang hakbang, mas maraming tubig ang dapat idagdag upang bahagyang mabasa ang mortar ng semento. Pagkatapos ay gumamit ang manggagawa ng spirit level at steel pipe para mahanap ang pinakamataas na punto ng silid. Kasabay nito, gumamit ng square pipe upang i-level ang lupa. Mula sa video ay makikita mo na hindi pangkaraniwan ang kakayahan ng siya ay napakahusay sa mga square tubes. Ang labis na timpla sa lupa ay kitang-kitang nabawasan. Ipinapakita rin ito na magiging patag ang lupa. Ito ang imahe ng lupa pagkatapos na patagin. Napaka-flat. Susunod, ihahalo ng manggagawa ang mortar ng semento at ibubuhos ito sa lupa para patagin. Una, maglalagay ang manggagawa ng isang layer ng mortar ng semento sa kaliwang bahagi ng silid. Pagkatapos ay kumuha siya ng medium-sized na patterned ceramic tile at sinimulang ilagay ang mga ito mula sa pasukan. Habang naglalagay ng tile, gumamit ng martilyo upang sinabi ng may-ari ng bahay. Ngunit sinabi sa kanya ng maso na ang gayong pagtile ay hindi lamang malakas. Ngunit ang kahusayan ay mas mataas, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga til na nababalat sa ibang pagkakataon. Nang marinig ang katiyakan ng manggagawa, na panatag din ang may-ari ng bahay. Kung tungkol sa mga gilid, mabilis ding sinukat ng manggagawa. Gupitin ang mga tile sa hindi regular na mga hugis at ilagay ang mga ito sa lupa ng tumpak. Ang iba pang kalahati ng sahig ay sementadong katulad. Una ay plaster ng semento. Pagkatapos ay tile. Hindi ko na ipapakilala ang mga detalye. Mangyaring bigyang pansin ang mga pagpapatakbo sa video. Ang manggagawang ito ay talagang isang sikat na mason sa lugar. Ang laryo sa kanyang kamay ay tila may buhay. Bawat ladrilyo ay inilagay niya sa tamang lugar. Magkasama sila at independenteng bumubuo ng mga natatanging pattern. Sa katunayan, madalas na itinatago ng master ang kanyang sarili. Matapos ang ilang oras na pagsusumikap, sa wakas ay natapos niya ang pagtile ng buong silid. Pero hindi pa tapos. Ang mga kasukasuan ng grout ay dapat punan ng malagkit. Isang manggagawa ang naglagay ng pandikit, isa pang manggagawa ang nagpunas nito ng basahan. Sa paglipas ng panahon, halos tapos na ang pagtile. Hangaan natin ang mga resulta. Napakaganda diba? Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ng lahat tungkol sa pamamaraang ito ng pagtile. Mangyaring magkomento sa